to. Hana, andiyan ka pala. Anyari sa'yo? Uy, ano, yan, bagsak na ako. Sige lang, iyak mo lang yan. Pero hindi yan ang katapusan ng mundo, Hana. Grades lang yan. Di mo ko maintindihan, Mara. Hindi lang to grades. Bagsak ako sa pinakamalagang subject ko. Scholarship ko, paano? Alam ko. Pero bakit ka nga ba bumagsak? Inaaya kita na ilang beses na mag-review. Sabi ko pa nga, Hana, mag-aral ka muna, itabi mo muna yung phone mo. Kasi nga, mas gusto ko muna i-check kung online ba si JM. So, agad sagutin yung tawag niya. Si JM na naman. John Michael talaga. Si John na lagi nandyan pag may kailangan. Pero pag need mo naman naiintindi sa'yo, wala siya. Lagi may palusot. Wala na kami, kahapon lang. Iniwan niya na ako. Ayaw niya daw sa babae masyadong seryoso sa buhay. Pinigay ko naman lahat ng oras ko. Tapos, iiwan niya lang ako. Yan ang lesson learned, Hana. Binabagsak mo yung sarili mo sa taong madaling bumitaw. Bakit hindi mo gamit yung sakit sa puso mo na dulot sa'yo na? Para maging paalala sa'yo. Anong paalala? Paalala sa'yo na ang pangarap dapat ang unahin. Ginagawa mo, ang tao ang nagiging dahilan ng pagbagsak mo. Tama. Susunod, hindi na ako magpapabola. Kung cellphone na to, dito maging symbol ng failure ko. Maging symbol to ng pagbangon ko. Kaya bubuin ko yung sarili ko. Yan ang gusto ko. Halika na nga. Kapayapaan at mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Pag-usapan natin ang temang ito, kung ano nga ba ang mga hatid na aral sa atin ng heartbreaks na nangyayari sa ating mga buhay. Tayo na po sa programang Blessed Day. Simula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa, na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala, na tanging sambin ng puso. Ama, salamat po. Alam mo yung pakiramdam na masaktan ka ng sobra? Parang bumigay na ang puso mo at hindi mo alam kung paano ka palalaban? Yung mga pangyayaring nagdudulot ng sakit, rejection, o pagkabigo na parang hindi mo na kayang harapin? Siguro lahat tayo, lalo na sa mga kabataan, nakaranas na nito. Pero kahit masakit, may paraan para makabangon at matuto sa pamamagitan ng pagtanggap, pagpoproseso ng nararamdaman at pag-unawa sa mga leksyon na hatid ng karanasan. Ito ang diwa ng aklat na isinulat ng kapatid na Yel. Pakinggan natin sa aklat na Love Notes, Psalm chapter 34, verse 18. The Lord is near to those whose hearts are humble. He saves those whose spirits are crushed. Psalms chapter 34, verse 18. Humble yourself before the Most High God. He will hear your prayers. He will help you and ease your pain. He will bind your wounds and heal your broken heart. If you are in a deep guilt due to your sins, burdened and troubled by your conscience, repent and mend your ways. God is full of mercy, ready to forgive and cleanse you. He blesses those who are repentant. Let us now approach the mercy seat of the Lord and receive His abundant favor.
A blessed day to all. Kayo po ay kasalukuyang nanunood ng programang ipinaglilingkod ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Minsan parang sobrang bigat ng sakit ng puso, di ba? Yung heartbreak na hindi mo alam paano haharapin. Pero sa bawat nasaktan, may natututunan tayong leksyon na magpapatibay sa atin at magtuturo kung paano maging mas matatag. Halina't matuto at samahan natin ang mga kabataan sa paghahatid ng topic na Heartbreaks and Lessons Learned dito sa segment na Youth Worshiping God. Good morning! Nandito na naman tayo sa new episode upang alamin ang mga kwentong minsan nang umibig, nasaktan at lumaban. Ako si Pink Michelle Icawile at kasama natin ngayon ang guro ng 3 estudyanteng namulat sa kanilang mga karanasan, si Teacher Grace, upang ikwento sa atin ang mga heartbreak experiences nila Ana, Lara at Nico. Magandang araw po, Teacher Grace. Kumusta po kayo? Magandang araw din naman. Salamat sa Panginoon at nasa mabuti naman akong kalagayan. Mabuti naman po kung ganun. Ngunit, Teacher Grace, bago po natin pakinggan ang mga kwento ng ating bida, nais ko po muna kayong tanungin. Bilang isang guro po, paano niyo po natutulungan yung mga estudyante niyo na harapin yung mga gantong klaseng emotional challenges? Alam mo, kasi bilang isang guro, hindi lang naman kami nagtuturo ng aralin sa klase. Nakikinig din kami, nagpapayo, lalo na kapag may mga lumalapit na mga estudyante na nagrarant na ang lungkot na raw nila, ang sakit-sakit na daw ng pag-ibig. Pero alam mo yung sinasabi ko, hindi naman mali ang umibig. Basta meron silang natututunan at yung sakit na nararamdaman nila, nagiging bahagi yun para mas mag-grow pa sila. Alam mo, Teacher Grace, tama ka. Sang-ayon ako sinabi mo na ang pag-ibig ay marami tayong natututunan. Kaya, atin nang pakinggan ang mga tibok ng puso at iyak ng mga sakit. Good morning mga anak, good morning class. Good morning, ma'am. Kumusta pala kayo mga anak? Naalala niyo pa ba ang last topic natin kahapon? Okay, very good. So now, today, ang pag-aaralan naman natin ay ang iba't ibang klase ng heartbreak. Pero bago natin pag-aralan niya, sino ba dito ang nakaranas ng masaktan? Alam ko naman, class, na lahat tayo ay nasasaktan. Pero sa lahat ng sakit na nararanasan natin ay may aral tayong matututunan. Pero paano ba natin ito haharapin? So, gusto ko, class, na malaman kung sino dito ang may nais mag-share ng kanilang experience sa heartbreak. Lahat ay naging tahimik.
Bawat isa ay parang may sariling kwento ng sakit. 3 estudyante ang magbabahagi ng kanilang karanasan. Si Lara, Miko, at Ana. Ma'am, si Lara daw po gusto. Naaalala niyo po ata yung ex niya eh. Heartbreak yarn! Kaya nga ma'am, tahimik ay umiiyak na ata. Tuloy-tuloy ang discussion ng klase, ngunit mas dinig ang katahimikan ng bawat isa. Parang ang echo sa classroom ay ang mga unsaid thoughts na gumugulo sa kanila. Okay, class, dismiss. Ana, sandali. Parang napapansin kong malungkot ka at may problema. Pwede ba tayo mag-usap? Ma'am, ako po. Oo, sige, maupo ka muna. Ma'am, palagi po kami nag-aaway ni Mama. Palagi niya rin po akong pinapagalitan. Parang wala na akong nagagawang tama. Minsan, iniisip ko, baka ganun lang siya magmahal. Sa katunayan nga po, miss ko na siyang yakapin. Alam mo, Ana, anak, totoo yan. Ang pagmamahal ng magulang ay hindi palaging malambing, pero totoo at tapat. And we should learn to understand that. And sa kabila ng galit ay may malasakit. Ganun po ba talaga lahat ng magulang sa kanilang mga anak? Minsan, iniisip ko kung bakit dumating kami sa ganung point. Masaya at close naman po kami dati. Dati na ang ingay ng bahay nila Ana na nagpapaalala sa kanya ay puno ng tawanan, kulitan at asaran. Pero biglang nagbago. Parte pa rin ba ng pagmamahal ito? Alam mo, Ana, marahil hindi natin alam ang iba't ibang dahilan ng mga magulang natin. Pero lagi mong tatandaan na ang tunay na pagmamahal ng magulang ay ang palaging galit, concern at malasakit nila sa atin. Ma'am! Ma'am! Oh, Miko, ano yon? May gusto po sana ako sabihin. O sige, walang problema. Tara. Ako po, ma'am. Best friend ko po siya nun. Kaso, parang nag-iba na po siya. Na para po bang hindi niya na ako kilala. Ang sakit lang po, ma'am, kasi wala naman po ginawa masama. Alam mo, Miko, minsan kailangan nating tanggapin na may mga taong umaalis at may mga taong dumarating sa buhay natin. To let the real one step in. At sabi nga, 'di ba, ang pagkawala ng isa ay ang pagdating ng mas higit. Pakalungkot lang po, ma'am, kasi yung kasama ko lagi sa lahat ng bagay dati. Iniwan na lang ako sa ere. Alam kong sanay ka na sa mga ganyang bagay, Miko. Pero tandaan mo na huwag mong isasara ang puso mo sa mga bagong taong gustong dumating sa buhay mo. He's ready to move on. But how can he? Kung sa bawat klase, paulit-ulit din niyang naaalala ang dati nilang samahan. Oh, Lara, may problema ba? Mukhang napapansin kong nakatulala ka. Ano yun, Lara? Ma'am, akala ko po siya na talaga. Ang dami po namin naging plano noon. Pero bigla siyang nawala. Hindi ko po alam kung saan ako nagkamali. Ang hirap, ma'am, kasi pakiramdam ko, hindi na ako mahalaga sa kanya. Alam mo, Lara, minsan dumarating din sa buhay natin ang heartbreak para ipaalala sa atin kung gaano ba kahalaga na mahalin natin ang sarili natin. At saka, lahat naman, di naman masamang magmahal syempre, di ba? Pero, huwag mo lang kakalimutan na mas piliin at mahalin mo ang sarili mo. Ma'am, ang hirap niyang kalimutan. Kasi sa lahat ng bagay na ginagawa ko, siya lagi naaalala ko. Same places, different time. Pero sa bawat pagdaan, bumabalik ang mga alaala nila na minsang sa kanila lang. Alam mo, Lara, hindi pa naman huli ang lahat eh. Para mag-focus ka at mag-explore ka para sa mga ibang bagay na makakatulong para sa'yo. At saka, hindi lang naman sa isang lalaki umiikot ang mundo natin, di ba?
andyan ang mga makakasalamuhan nating mga kaibigan, mga kapwa natin na siyang makakapagpasaya sa'yo. Mula sa kalungkutan at malasakit, may bumabangon na matibay na pag-asa. Ano naman po ang na-feel nyo, Teacher Grace, nung nalaman nyo po yung mga kwento ng inyong estudyante, tapos iba-iba pa po sila ng mga experiences? Alam mo, habang nalalaman ko yung mga karanasan nila, naririnig ko yung mga kwento nila, nararamdaman ko rin yung emosyon. Yung lungkot, yung galit, pero alam mo, dama ko rin yung pag-asang nararamdaman nila. Kasi habang pinapakinggan mo yung kwento nila, talagang damang-dama mo rin. At alam mo, napapaisip din talaga ako na gaano kaya kalalim yung dala o sakit nung estudyante na nakikita mo namang masaya, pero ang pikat-pikat pala nung dala niya. Alam mo kasi, Teacher Grace, minsan, kailangan talaga nating magtanong sa mga taong hindi kaya magsabi ng totoong nararamdaman nila. At ngayon, pakinggan natin mula sa kanila mismo. Paano nga ba sila nakabangon sa gitna ng sakit? Sa gitna ng sakit at katahimikan, doon nila natagpuan ang tunay na kausap. Hindi kaibigan, hindi guro, kundi ang Diyos mismo. Ang Diyos ay hindi nagbibigay ng sakit upang parusahan tayo. Ginagamit niya ito para palakasin tayo. Pero, kailangan bang maranasan to? Oo, dahil kung hindi ka masasaktan, hindi mo maranasan kung gaano kabuti ang Diyos kapag nagpagaling siya. Mahirap labanan ng sakit, ngunit alam niyang malalakas tayo na kahit anong trials, kayang-kaya natin. Lagi niyong iisipin na kasama niyo ang Diyos at lahat ng mga sakit o challenge na binibigay niya sa atin ay laging may solusyon. Kailangan lang natin magtiwala at humingi ng tulong sa Kanya. Unti-unting bumalik ang kulay sa kanilang mundo. Hindi dahil nawala ang sakit, kundi dahil natutunan nilang dalhin ito kasama ang Diyos. Si Ana, nayakap muli ang kanyang ina. Si Nico, na nakangiti kasama ang mga bagong kaibigan. At si Lara, na natutong mag-focus sa ibang bagay. Totoong sa bawat sakit, may solusyon. Hindi tayo bibigyan ni Lord ng mga problemang hindi naman natin kayang i-overcome. Kayo po, Teacher Grace, sa kwento po natin, ano naman po yung mga lesson na natutunan nyo na pwede po natin i-share sa mga nanonood? Alam mo, isa sa mga natutunan kong lesson sa pagdinig ng mga kwento nila ay yung naranasan nila, naramdaman nilang sakit, worth it. Kasi yung sakit, hindi siya naging hadlang, kundi naging way pa siya para mas maging matatag sila. At alam mo, isa pa na natutunan ko, na kapag tayo nakakaranas ng mga ganong pangyayari, huwag tayo mag-focus sa tanong na, bakit ako? O sa lahat ng tao sa mundo, bakit ako pa yung nakaranas nito? Kundi mag-focus tayo sa tanong na, ano kaya yung plano ng Diyos para sa akin? Alam mo, Teacher Grace, salamat dahil pinag-unlakan niyo po kami na i-share yung kwento niyo dito po sa programang ito. Kapag ang puso ang sugatan, ang sagot dyan ay hindi lang move on, kundi move up to be a better you. Dahil sa bawat heartbreak, may lesson learned. Maraming salamat po sa panonood ng programang Youth Worshiping God. Hanggang sa muli, paalam! Na-realize nyo ba kung gaano kahalaga ang bawat karanasan, kahit yung masakit sa puso? Sana'y hindi lang natin naramdaman ng sakit o maramdaman ng sakit, kundi matutunan natin ang leksyon sa bawat heartbreak at magamit natin ito para mas maging matatag
at mas kilalanin ang sarili. Bago po tayo magtapos, inaanyayahan ko po kayo sa isang maikling panalangin. Ipanalangin natin na sa bawat pagkakataon na nasasaktan tayo o nakakaranas ng mga kabiguan, maramdaman natin ang presensya at paggabay ng Diyos at magkaroon tayo ng lakas para bumangon at matuto sa bawat karanasan. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami kasama ng mga kabataan na ginagamit mong kasangkapan. Sila na pangunahin na nakakaranas ng kalagayang gaya po ng mahalagang topic na ito na dapat matutunan ng lahat. Salamat sa iyo. Pinatutunayan mo na mula sa kabataan hanggang sa kami magkaedad, ikaw ang nagbibigay ng gabay sa amin, hindi para maiwasan ang dapat maranasan, kundi kasabay ng mga karanasang ito ay ang pagkatuto namin dahil naniniwala ang mga kabataan. Nandyan ka para gumabay, nandyan ka para ibangon kami, nandyan ka upang ituro sa amin ang leksyon sa likod ng bawat kabiguan, sa likod ng bawat masakit na karanasan sa amin pong mga buhay. Sumasampalataya kami, Panginoon, sa pamamagitan ng mga kabataang nagpapahalaga sa iyong mga pagtuturo, ay maibahagi nila ito sa lahat ng kanilang kakilala, kaeskwela, kaibigan, o kahit kanilang mga kapatid sa laman. Dahil sumasampalataya kami, Panginoon, hindi lamang para sa iilan ang mahalagang mensaheng ito, kundi para sa kapakanan ng lahat ng mga kabataan. Sumasampalataya kami, dinirinig mo at ibe-bless ang aming mga kahilingan sa ngalan mong Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ng iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request, o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po.